Ayan, good morning. Good morning po ba sa lahat? Ano, mali yung tanong ko. Ayan, pasensya na po, kulang sa kape. Hindi, pinagpalang araw po sa lahat. Pinagpala ba yung katabi mo? Tingnan mo naman. Ayan, sabihan mo naman ng magandang salita. Ayan, sabihan mo na maganda, gwapo, pinagpala. Ayan. Huwag yung nananaba, ha, pinagpala lang. Oo. Huwag yun, medyo offending. Hindi, joke. Ayan, so excited ako mag-share for today. Bakit? Kasi bukod sa, sabi nga ni Kuya James, no, alam ko, ito rin yung last Sunday fellowship natin. Prior Thanksgiving, syempre. Konting plug na rin ng Thanksgiving natin. At etong message po na to kasi, na-share ko today is binigay ng Lord dun sa araw na payakin ko muna si Mama Beth kahit birthday niya. Na pinagpe-pray namin yung gabi na kinuha sa amin, hindi kinuha, pero nauna si Papa Atoy sa amin sa atin sa heaven. So, it's very personal and I know na may matututunan tayong lahat dito. And alam ko may mga i-reveal pa si Lord. So, I'm very excited to share this sa ating lahat. Ayan, so sige, simulan po natin. Pa-start ako ng PowerPoint. Yan. David and Goliath. Ayan. Ilang beses na siguro nung iba na nakapagbasa ng or nakarinig din ng topic regarding David and Goliath. Pero I'm pretty sure na kung narinig nyo man to, siguro sobrang bihira itong itatopic natin. Kasi that night, nag-chat nga sa amin sila Mami, sila Mama Beth regarding nga doon sa status ng tito ko ni Papa Atoy. Recently kasi nawala na po si Papa Atoy. I'm worshiping God, sabi ko. Syempre, alam naman natin, di ba? We're praying dun sa mga promises sa atin ng Lord, tinatayuan natin. Ala, parang ito na yung moment bibigyan nyo akong tissue. Hindi, joke lang. So I was worshiping God that night. And we're praying, ngayon kasama ko sila Kuya Rene, yung mga bata. May isang particular song na narinig ko dun sa, syempre YouTube, di man ako marunong mag-gitara, hindi ako marunong mag-ano. So, it's about nakalimutan ko bigla. Same God. So, Google nyo na lang, YouTube nyo na lang mamaya. Maganda rin siya, sabi ko, ang ganda nung kanta. Pero may particular line doon na about kay David. David has his own giant, parang ganon. But I have my own giants. And then habang binibigkas ko yun, bilang nangusap si Lord sa akin, may mali doon sa line. At na-curious ako. Binasa ko yung kwento about kay David and ito po yun. So before we start, let's go ahead and pray muna ng mabilisan. Father God, maraming salamat po sapagkat alam namin na lagi kang nangunguna, Lord God, sa amin. Lagi mo aming binabantayan, Panginoon. Yung mga pagpapala mo, Panginoon, lagi mong pinasusunod sa amin, Lord God. Like a shield, Panginoon, pinoprotektahan mo kami, Lord God, all over around us, Panginoon. At yung mga taong minamahal namin at nagmamahal sa amin. Lord, alam po namin na sa oras na ito, kayo po ang magtuturo sa amin, Lord God. Hayaan mo, Lord God, na tanging salita mo lamang po, Panginoon, ang matanim sa aming puso, sa aming isip. Lord God, at hayaan mo, Lord God, na magbunga ito, Panginoon, ng pananampalataya at mas matatag na pananampalataya sa iyo lamang, aming Panginoon. At binabalik namin ang panalangin na ito sa tanging pangalan mo, aming Panginoong Jesus. At ang lahat ay magsabi ng Amen. So, ayan. So, David and Goliath. Nag-block. Ayan. Sige po. So, sabi rin nung iba, David and the Giant. Siyempre, tungkol kay Papa Atoy, sabi, Giant. Tawag kasi sa mga magkakapatid dun sa nanay ko, sa Papa ni Maan, kaya Tito Barok. The Giant kasi yung apelido Gigante. So, Gigante po apelido namin. Di ba? So, the Giants yung tawag sa kanila, sa amin. So, ayan. So, diyan iikot yung story natin and then dun sa isang verse pa na alam ko pamilyar ang nakakarami. At ito po yun. Sige po. Trust in the Lord with all your heart and do not lean on your own understanding. Pamilyar? Malamang lagi itong na-memory verse kapag may mga gawain dati, no? At alam ko kabisado na natin yan. Pero, magdidig deeper tayo dito mamaya. Dito rin iikot yung pag-uusapan natin for today.
So yung trust in the Lord dyan, yung word na trust dyan, ang pagkakaintindi ko po dito has same meaning dun sa word na lean. Tinatry ko nga i-interchange eh. Lean to the Lord with all your heart and do not trust your own understanding. Pwede, no? So sinasabi dito, huwag kang magtitiwala dun sa sarili mong pag-unawa. Bagkus maniwala tayo dun sa Diyos na pinaano natin. Pero mamaya, pag-uusapan pa natin yan ng mas deeper pa. So tuloy po natin. So tatandaan lang po natin, huwag tayong magtitiwala dun sa sarili nating understanding. Okay po ba yon? Okay, malinaw tayo dun. So ito po yung kasunod niya. In all your ways, acknowledge Him and He will make your path straight. Diba? So totoo naman, diba? When we acknowledge God, when we allow God, diba, to work for us, hindi naman for us, parang within us, diba? He will make our path straight. Bakit? Kasi mapupunta tayo sa tamang desisyon. Diba po? So tuloy natin, babalik tayo kay David and Goliath. So let's go back to David and Goliath na topic natin. So sa Bible, dinescribe si Goliath as the champion. So champion siya ng Philistine camp. Etong part na to, ilang beses nang naikipagera ang Israel sa Philistine. Si Haring Saul, siya pa yung unang hari ng Israel. So, yan po yung kalaban nila. So, nung akala ko dati, baka kaya nakipag-bargain na lang yung Philistine kasi baka natatalo sila ng Israel eh. No, talong-talo pala sila sa bilang pa lang. Parang Israel ata is 3,000 tapos nagpadala ng tao ha. Tapos ang Philistine nagpadala ng parang 6,000 chariots ata tapos may mga kung ano pa. Sabihin, parang more than 3:1 ang labanan. 'Di ba? Tapos itong si Goliath, nilabas pa nila. Meron pa pala silang secret weapon. No? Sabi diyan, came out of the Philistine camp and his height was 6 cubits and a span. So alam lang natin, giant. Pero ano ba talaga yung specific height? So tinry ko siyang i-search kahapon at nalaman ko na ang 1 cubit pala is 18 inches at ang 1 span ay 6 inches. So ang total height niya, 118 inches. So tingnan natin, mas familiar siguro tayo dito. 9'6" yung height niya. Ako po ay 5'9". Baka nga 5'8" na lang. 'Di ba? So, sino ba dito? Sino ba nating dito pagpatupatungin para makita natin? 'Di ba? So, matangkad. Giant. Tama. Meron ba dito nung ganun yung height nung bata sila, medyo may edad na lang ng kaunti, 'di ba? 9'6" po si Goliath. O, imagine niyo. Ayan, so siguro pagpatungin, hindi kasi malapit. Si Kotep, yung kapatid ko, 6'1" ata o 6 flat. Sino pa pwede idugtong natin doon? May 4 flat po ba dito tsaka 5? 6 ba? Pwede natin pagpatungin muna saglit? Meron ba? Volunteer. Ayan. So ganyan po siya katangkad. Sabi rin sa susunod na verse, he had a bronze helmet on his head and wore a coat of scale armor of bronze weighing 5,000 shekels. Bigat. Siyempre, hindi tayo makaka-relate. Di naman tayo nagbibilang na, pabili nga po, 1,000 shekels po na bigas. Hindi naman ganun, di ba? So, convert natin. Sabi dyan, yung armor ni Goliath, 56.7 kilograms. Armor, di ba? Kabigat na ng isang tao ata yan. Di ba? Sino ba dito may ganyan timbang o malapit-lapit? Hindi ikaw, Karil, duda. Huwag kayo, wag. Huwag tayong nagsisinungaling, masama yan. Oo, sige. Yung honest po, sino po? Ayan, may mga Totoo ba, Onel? Ayan, so, si Goliath, ini-establish ng Bible na yung champion na si Goliath, hindi lang siya giant, malakas din siya. Okay po? Hindi, kasi ako dati inisip ko, ang primary na point natin pag sinabing Goliath, matangkad. Hindi lang. Malakas din siya. Imagine wearing that armor day and night, di ba, na para alang nag-chill-chill lang, no? Parang normal na damit lang. Yan yung suot niya. Armor pa lang yon. Wala pa yung sibat, wala pa yung nasa may paa. Okay po? So, ina-establish sa atin dito na si Goliath is a formidable enemy. Matinding enemy to. Diba? So, sabi rin dito, on his legs, he wore bronze greaves and a bronze javelin was slung on his back. So, meron pa siyang sibat. Diba? Na nakaano sa likuran niya. So, ayan siya.
Siyempre, hindi siya yan. Drawing lang yan, di ba? So, yan si Goliath, the champion. So, yan yung itsura nung armor niya, yan yung helmet niya, yung hawak niya. And imagine, mo yung tao na yan, masasalubong mo. Di ba? 6, ano sabi kanina? 6, 9'6". Ayan, 5'6" kasi. Ayan. So, gano'n katang add-on eh. Siguro lagpas talaga dito yan. Di ba? So, no wonder, yung army ng Israel, takot na takot. Diba? Sabi ni Goliath pa nga dyan, labas nyo yung pinakamagaling sa inyo, yung pinakamalakas sa inyo. Magwa-one-on-one kami. Siyempre, hindi ganito yung nasa Bible, di ba? One-on-one kami. Kung sino mananalo sa amin, nangyari, natalo nyo kami, magpapa-under na kami sa inyo. Servant nyo na kami. Pero pag natalo namin kayo, yari kayo. Diba? Kami ang magiging master nyo na. So ngayon, lalong natakot yung Israel. Bakit? Walang laban talaga. Sobrang tangkad. Diba? Sobrang laki nito ni Goliath. Kaya, ito yung naging scenario nun. On hearing the Philistines' words, Saul and Israelites were all dismayed and terrified. Hindi lang basta takot. Takot na takot. Diba? Kasi hindi man scared, terrified eh. Sobrang bigat na ng term na ginamit. Diba? Kasi imagine mo, lagpas na nga 3:1 yung labanan. Kung maglalabanan pa kayo ng army, 3:1 yung laban. Diba? Tapos, meron pa silang ganong giant, diba, na nasa kanila. Malamang hindi lang yun. Malamang hindi lang isa yun. Diba? Meron pa rin meron pa rin matangkad, pero siya na yung pinakamalupit nila. Diba? Kaya sobrang natakot yung bansang Israel, yung mga armies nila. Pero ito yung nireveal ng Lord sa akin while worshiping that night. Yung sinasabi ko nga kanina. David never called Goliath a giant. Amen? So, tinry kong basahin kasi mamaya nag-i-illusion lang ako. Mamaya lang naalala ko, di ko naman napansin, diba? So, wala talaga. Marami siyang tinawag. Philistine, tong taong to, at hindi tuli. Yun, isa sa mga term na sinabi niya. Supot, ganyan. Diba? Sino tong maingay na to na hindi rumerespeto sa Diyos namin? Diba? But never niyang sinabi that that Goliath is a giant. Amen? So, naano ko dito is, minsan kasi, yung sa kanta na yun, sinabi doon na, David has his giant, but I have my own giants. Parang sinasabi na, si David may problema, meron din ako sariling problema. But sabi sa Bible, or hindi sinabi ni David, that he considered Goliath a problem. Amen? Kasi kahit gaano katangkad, gaano kalakas si Goliath, much greater yung Diyos na meron sila. Amen? So whenever we are faced dun sa isang problema na sa tingin natin, sobrang nakakalugmok, sobrang nakakapanghina, always remember that someone na nakatira sa'yo is greater than he that is in the world. Amen? So Jesus is greater na nasa iyo kesa dun sa mga sinasabi ng kalaban at ng mga chismosan yung kapitbahay. Amen. Pasensya na lang po sa mga magkakapitbahay dito. Di ko naman po kayo yung sinasabihan. Diba? Ayun na nga po. Sabi ko nga nung last week, konting segue lang. Yung mga pumunta kasi nung birthday ko nung celebration ng Sunday, nakilala na po nila yung samahan ng mga magkakapit-bahay po dun sa amin. Ayan, ay isa po dun sa member, ayan po, nagtatago. Baka gusto nyo pong magkaroon ng chapter dito, samahan ng mga chismosa Tondo chapter, baka gusto nyo. Kasi meron po sila dun eh. Ayan, tatakbo daw po silang party list, mananalo yan, Mosang party list. Di ba? Ang tunay na tinig ng bayan. Yan, sabi ko nga, ako na lang magiging spiritual advisor nyo. Bakit? Para ako yung magiging konsensya ng grupo. Tama na, sumasobra na. Ayan, ganyan na magiging trabaho ko doon. Ayan, so, ayan na, masyado kayong seryoso kasi kanina eh. So, again, David never called Goliath a problem. Diba? Kasi alam niya, kaya nga siya na-insulto eh. Ang daming sinasabi ni Goliath about sa army ng Israel, about kay God. Diba? Sino ba tong maingay na to? Bakit ko ano pinagsasabi nito? Hindi naman totoo. Kaya lang, na-intimidate si Haring Saul at yung buong Israelites army. And only David, who's a youth,
yung hindi. Amen? So, importante na yung mga bata na yung mga bata mapalaki natin sa Word of God, 'di ba? Kasi doon pa lang kaya nga sabi sa Bible, 'di ba? Train up a child, 'di ba? Na nakafocus kay Jesus. Kasi darating yung araw kapag dumating siya sa mga gantong punto na sa tingin ng iba ay napakalaking problema. Alam nung bata saan siya pupunta. Alam natin kung saan tayo pupunta, 'di ba? We're always going to run to Jesus. Amen? Yes. So tuloy po natin. Isa lang siya, si Goliath, kinonsider siya ni David na isang taong nangiinsulto sa Diyos ni David. Diba? Nangiinsulto lang siya, hindi siya nakakatakot, hindi siya intimidating, isa lang siyang maingay na nangiinsulto sa Diyos ko. Amen? And we know the story. Goliath was defeated. Amen? Beheaded pa nga. Diba? So, ito yung revelation dyan. Yung mga bagay na salungat sa krus ay isang insulto sa tinapos na gawa ni Jesus. Amen? So, kung ano man yung nararamdaman natin ngayon, kung ano man yan, literal na kung ano man, di ba? If you're feeling down, if you're feeling not healthy, if you're feeling, kung ano man yung nararamdaman natin, basta salungat yan dun sa tinapos ni Jesus Christ, i-rebuke mo. Di ba? You have the authority, you have the power. Amen? Yes. So wag kang pangina ng loob at lalo pa natin pag-uusapan about dyan, yung pagtitiwala. Kasi David, he showed his trust to God. Amen. By showing up, by volunteering. Sabi nila, kung sino yung mananalo, makakatalo dito sa Pilisteyong to, sabi ni Haring Saul, marami siyang reward. Diba? Narinig tayo ng reward, una natin tanong, ano yun? So nagtanong din siya, ano mo kukuha kapag nanalo, ganyan-ganyan. Diba? Bibigyan ng wealth, syempre sisikat, diba? Pero ang pinaka-point dito is si David, kaya siya tumayo dun sa pananampalataya niya kasi na-insulto siya para sa Diyos. At ba't iniinsulto mo tong mga tao ng Diyos? Diba? Wala kang karapatan. Kaya dun siya, kaya tinalo niya si Goliath. To make the long story short, ayan, nakatingin yung mga Makati kasi nabubulol ako dun dati. Napapagpalit ko yung long story tsaka yung short story. Ayan. So, tuloy natin. So, kasi dito sa kwento na to, hindi naman po problema na ng tao yung pagsunod. Naniniwala kayo? Wala na tayo sa law eh. Di ba? Alam natin lahat dito yan, kaya nga tayo grace-filled. Di ba? Tayo ay nabubuhay at puno ng biyaya ng Diyos. Amen? So, hindi naman na tayo sa batas pa na kailangan mong sundin to para mapagpala ka. Ay, hindi ka umatin, kaya nagkakaganyan ka. Wala tayo doon, di ba? Kaya maraming nawawala sa church dati, no? Hindi ko naman sinasabing dito, pero feeling ko all over the world, eh. Na kaya sila hindi na umaattend dahil sa nahihiya na sila. Paano ba naman? Di ba pag di umattend, tapos nagkaroon ng problema, ayan, kasi hindi ka umaattend. Ayan. So, kaya ikaw naman blessed na blessed kasi umaattend ako. Nagkaroon ng pride. Di ba? Nagkaroon ng self-righteousness. Kaya wala yun sa church natin. Bakit? Kasi tayo ay nasa biyaya. Amen po ba? Yung pinakamakasalanan at kung meron mang konti lang yung kasalanan, parehas lang yan tayong tumanggap ng biyaya ni Jesus Christ. Parehas tayong tumanggap ng awa ni Jesus Christ. Amen po ba? Lahat tayo kinahabagan, lahat tayo ay kinawaan, kaya lahat tayo ay naligtas. Pantay-pantay po tayo doon. Amen ba? So do you agree with me? Hindi naman nausapin yung pagsunod. Amen? Kasi lahat naman tayo hindi kayang sumunod. Oh, agree kayo. Bakit? Kasi nga, talaga naman nag-fail na tayo kahit sabi nga sa Bible, di ba? Sundin mo man lahat ng utos, yung 600 plus, hindi lang inulit natin, hindi lang po 10 utos yan. Marami po yan. 600 plus na utos at nagkamali ka dun sa isa. You are guilty of all. Amen? So kung gusto mong gawin yan, sabi nga natin, malaya po kayong gawin yan, di po namin kayo pipigilan sa trip nyo. Pero po tayo dito, tinatayuan natin, biyaya ng Lord. Amen ba? So, ano ba yung naging issue natin dito? Yung mga Israelites, hindi sila nagtiwala dun sa Diyos na pinaglilingkuran nila. Amen? Bakit? Kasi kung nagtiwala sila dun sa Diyos na pinaglilingkuran nila, hindi sila matatakot kasi sobrang daming magagandang balita na isinulat na ng mga nauna sa kanila kung paano niligtas ng Diyos ang Israel.
Amen? From the very, yung patriarch nila na si Abraham. Diba? Doon pa lang pinakita na kung paano, pinakita ng Diyos yung kabutihan niya hanggang sa mga sumunod pang henerasyon. And yet, natakot sila sa harapan ng kakaunting Philistines na to. Amen? So, hindi sila nagtiwala kay Lord. At yan din po nadaya si Eva at Adan. Naniniwala kayo? There's a article na nabasa ko recently na na-intrigue yung interest ko. Bakit? Kasi sabi doon, hindi daw po disobedience yung naging unang kasalanan ni Eva at Adan. Kasi ang dami kong in-interview nung nakaraan mga kapatid ko, mga kaibigan ko. Ano yung unang pagkakasala ni Eva at Adan? Laging naririnig, hindi sumunod, disobedience, and even me, hindi yung magiging sagot ko. Pero ang ganda nung naging topic. Bakit? Kasi wala namang law that time. Diba? Sila ay nabubuhay with fellowship with the Lord. Pero ano yung nangyari? Nagkaroon sila ng hindi pagtitiwala sa Diyos. Bakit? Si Satan nagtanim ng doubt sa puso nila. Totoo ba na hindi nyo pwedeng kainin yung lahat ng bunga ng mga puno na nandirito? Ang sagot ni Eva, ano? Sige po mga Eva, pwede po tayo magtanda. Joke lang. Anong sagot? Sabi ni Eva, hindi totoo yan. Sabi sa amin, yung bunga lang ng puno na nasa gitna, yung puno ng bunga ng karunungan sa mabutit masama, yun lang hindi pwede. Pag hinawakan namin yun o kinain namin yun, mamamatay kami. Sabi ni Satan, hindi totoo yun. Diba? Ayaw lang ng Diyos na kainin niyo yan kasi sa oras na kainin niyo yan, magkakaroon din kayo ng kaalamanan sa mabuti at masama, magiging kagaya kayo ng Diyos. Diba? So doon pa lang, yung tao nag-desire na maging kagaya ng Diyos. Diba? Na magkaroon ng sariling desisyon niya sa buhay. At doon nag-fail si Eva at Adan. Diba? Kasi if only lang na hindi sila nagtakinig doon kay Satan, hindi nila in-entertain yung pumasok sa isip nila na totoo ba? Yung mga mosang, eto na, di ba? Totoo ba na wag niyo i-entertain na yon, di ba? Kasi diyan nadali sa Eva at Adan. Nagkaroon sila ng distrust, di ba? Nagkaroon sila ng hindi pagtitiwala sa Diyos dahil doon sa tinaniman sila ni Satan So, don't entertain those negative thoughts. At yun yung pag-uusapan pa natin ulit mamaya. Ayan, ang dami nating pinapark, no? Sige, tuloy natin. Yan yung sinabi ni Eva at Adan Nadaya si Adan at Eva dahil sa tanong na, totoo ba? Diba? Kumakalat ng chismis. Hindi daw totoo yan, sabi ni Satan. Totoo bang pinagbabawalan kayo ng Diyos na kumain ng bunga ng alinmang puno sa halamanan? Sagot ni Eva, di ba, pinag-usapan natin kanina, sabi ni Satan sa kanya, hindi totoo yan. Pwede niyong kainin yan. Pinipigilan lang kayo ng Diyos. Yun yung naging pagdududa sa isip ni Eva. At yun na rin po yung naging dahilan, ba't kinain ni Eva at Adan? So, for me, gusto ko pang pag-aralan pa yung nabasa ko. Diba? Gusto ko pa siyang intindihan. Pero gusto ko lang din siyang i-share sa inyo na, oo nga, na yung hindi pagtitiwala sa Diyos ni Eva at Adan, yung naging isa or naging dahilan, bakit nila kinain yung bunga na yan. At naging dahilan para pumasok yung kasalanan sa atin. So, may mga tanong na pumapasok sa isip natin. Kaya ako mahilig mag-post ng mga ganyan kapag ako po yung nagpe-preach. Hindi dahil sa gusto ko kayong taniman din ng pagdududa, pero gusto nating i-correct. Kasi dito sa church natin, nagtuturo tayo hindi lang po ng biyaya, pero ng mga practical na turo. Diba? Kasi totoo naman minsan pumapasok sa isip natin yan. Pero alam natin yung mga words of God na tinatanim sa atin na naririnig natin dito, yung panlaban natin dyan. So, tao tayo nasa fallen world tayo. Diba? Wala pa tayo sa heaven. So may mga times na papasokan tayo ng negative thoughts. Pero always remember yung mga promises ng Lord sa'yo. So isa to sa mga tanong minsan na pumapasok sa isip ko o kaya dun sa isip ng mga nakakausap ko kasi mga nag-share, mga nagkukwentuhan, mga nagtatanong, nagpapapray. Pumapasok sa isip din ng tao to. Totoo bang pinagpala ka? Huwag muna kayo sumagot, mamaya na. Pinasasagot kayo kanina, tahimik kayo. Joke lang. Totoo bang pinagaling ka? Sumasagot pa rin. Mamaya na nga. May chance kayo mamaya.
Totoo bang may plano ang Diyos para sa'yo? Hindi ko pala na-play. Mamaya na po. Tataob ko to. Hindi, joke. Ayan, gustong-gusto yung mga birong ganyan eh. Ayan, so yun yung mga tanong na pumapasok sa isip natin. Di ba? Siguro hindi natin ng karamihan o ng kakaunting sa atin na kino-question yung doubt natin, pero hindi ikaw yung nagtatanong yan. Si Satan yan, yung demonyo yan. Tinataniman ka ulit ng pagdududa dun sa mga narinig mong salita ng Diyos, kagaya ng ginawa niya kay Eva at Adan. Amen? Yan, si Satan, sabi sa Bible, is parang lion na maingay, umaatungal pero walang ipin. Hindi ka kayang sakmalin, pero kaya kanyang dayain. Amen? At paano pandaraya niya? Same pa rin, pero gumagana eh. Diba? Bakit mo babaguhin yung technique mo kung gumagana? Diba? Dinaya mo si Eva at Adan, uy, gumana. Sige, gamitin natin sa mga susunod pang henerasyon. At until now, marami pa rin pong naloloko yung demonyo. Diba? Sa pamamagitan ng pagtatanong ng totoo ba? Nga, katulad ngayon, magtiwala tayo sa Diyos. Hindi tinuring ni David na kalaban o ng isang problema si Goliath. So, wag mo rin ituring yung problema mo, totoo ba? Di ba? Tinatanong minsan, nagmumuni-muni ka. Pero ito, pag-uusapan pa natin, tutuloy na natin. Babalik na tayo dun sa verse na pinilash natin kanina. Ano nga yun? Proverbs 3-5. So, trust in the Lord with all your heart and do not lean on your own understanding. Amen ba? Sino nagsulat nito? Pwede na po sumagot. Okay, ayaw yung sumagot. Kanina, hindi ko Sino? Si Solomon. Anak po ni David. Diba? So, si Solomon po, siya yung naitapik to nung nakaraan, si Solomon po, yung pinaka matalino, pinakamayaman, pinakasikat, at marami pang pinaka. Diba? Si Solomon yan. At siya po ay direct descendant at anak ni David. Okay po? So, nung sinabi niya to, I believe, nakita niya kung paano lumakad sa Panginoon yung tatay niya. Kaya niya nasabi na, trust in the Lord with all your heart and do not lean on your own understanding. Because once you do, doon nagkakaroon ng problema. Di ba? Pag pinoproblema mo na lahat ng bagay na hindi naman dapat problemahin. Di ba? Yung mga dapat na Diyos ang nag-iisip, yung Diyos na nagpo-provide sa'yo, nagkakaroon ng problema kasi gusto mo pasanin ng daigdig. Ayan. Di ba? Which is hindi dapat. Hayaan natin si Lord dun sa kanyang part at tayo dun sa part na pagtitiwala. Yun lang naman yung part natin, magtiwala sa Diyos. Trust in the Lord. Amen? So, kagabi, sinearch ko ano pa yung iba pa bang meaning ng trust. Ano pa po ba yung naisip niyo pang meaning ng trust? May magtatagalog niyan, nararamdaman ko. Sabihin niyo na, pagtitiwala. Ano pa meaning? Believe. Ano pa? Ha? Ano po? Depend. Ano pa? Anong great? Faith. Faith. Hina kasi ng boses niya eh. Okay, so binasa ko siya doon sa King James kagabi at tinignan ko ano pa ba yung meaning niya. Ito po yung mga nakita ko. To have confidence. Amen? Be bold, kagaya ni David. Nung hinarap niya si Goliath, sobrang bold nung faith niya, pinakita niya doon, na alam ko, hindi nga niya sinabi na, Diyos bahala sa iyo eh. Sabi niya, yari ka sa akin. Diba? He's so bold. Bakit? Kasi yung pagtitiwala niya sa Diyos nandoon. Amen? Be secure. Amen? Maging secured tayo. Feel safe. Amen? Do you agree? So ngayon, balik tayo doon sa verse na pinag-uusapan natin at palitan natin ulit yung word na trust ng mga words na kagaya niya doon. So trust in the Lord, palitan natin ng have confidence in the Lord with all your heart. So pag sinabing trust in the Lord, hindi yan sumunod ka sa Diyos. Kasi minsan, nagkakaroon ng mindset na kailangan mong mag-obey sa Diyos kapag sinabing trust in the Lord. Di ba? Meron kasi nag-obey pero walang pagtitiwala sa Diyos. Amen? Gawin na lang natin yan, ganyan-ganyan. Kasi wala namang mawawala. No, that's not the right attitude. The right
attitude is to have confidence in the Lord with all your heart, kagaya ni David. Diba? Kaya nga hindi siya na-bother kay Goliath. Bakit? Kasi alam niya yung Diyos niya, kasama niya at ibibigay sa kanya yung victory. Amen? Kaya he never considered Goliath a giant. Okay po? Palitan pa natin. Be bold in the Lord with all your heart and do not lean on your own understanding. Do you agree? Amen? Ano pa? Be secure in the Lord. Are you secured in the Lord? Amen. Be secured in the Lord. Amen. Yung mga bagay na nagbibigay sa iyo ng kaguluhan ng isip, hayaan mo na si Lord ang maging bahala dyan. Amen. Maging secured ka sa Lord. Huwag kang magpapashake sa mga doubts na binibigay sa atin ng kalaban. Kagaya kanina, pinagpala ka ba? Be confident. Diba? Be secured kay Lord na ikaw ay pinagpala. Be secured kay Lord na ikaw ay pinagaling na. Diba? Be secured in the Lord that everything na ginawa niya sa cross is para sa atin. Amen? Be sure in the Lord. Maging sigurado tayo sa Panginoon with all our hearts. Amen? So wag natin papalitan yung word na trust ng obey kasi minsan subconsciously, ganun yung nagiging interpretation ng iba. Kailangan mong mag-obey para mapakita na at nagtitiwala ka sa Diyos. No. Kailangan mong maging confident kay Lord. Kailangan mong maging secured kay Lord. At yun yung mga meaning ng word na trust dyan. Ano pa? Feel safe in the Lord with all your heart. Amen? Mga moments na natatakot ka, mga moments na may mga iniisip ka, come to the Lord. Diba? Kasi sabi nga nung Bible, diba, ng Matthew, na lumapit kayo sa akin na kayong mga may mabibigat na kalooban at bibigyan ko kayo ng kapahingahan. Diba? Iyon yung nararamdaman natin kay Lord, hindi stress. Diba? Sabi nga nung huling nating na-share, merong tumatakbo ng marathon, bigyan natin ng example, tumatakbo ng marathon. Sino nakasali ng marathon? Kahit nung mga milo-milo lang nung high school. Ayan, naalala niyo tumakbo kasi kami ni Maan dati, tapos nasa kanila yung pamasahe ko. Tapos di ko sila nakita. Kasi iniwan ko sila, naglalakad sila eh. So naglakad ako mula Luneta hanggang Makati. wala pa kami, may cellphone ba? Ay, wala kasi umulan eh, no? Ayan, so naglakad po ako mula Luneta hanggang Makati. Malakad po akong tao. Mukha lang po akong mabigat, pero malakas po endurance natin sa ganyan. So, ayan, nawala na ako. Hindi, yung marathon, di ba? Yan, sabi natin, 5K, 10 kilometers run, tumakbo ka. As pagdating mo sa dulo, may libreng Gatorade, nanghingi ka. Hingi kang Gatorade o kaya tubig. Tapos may pinasolve muna sa yung math test. Algebra. Hindi po kayo pwedeng uminom hanggat hindi po kayo nakakapag-solve nito. Ayan. After po niyan, meron pa po kayong another exam. Diba? Ano yon? Torture po tawag doon. Diba? Kasi pagod na pagod ka na, you're into something, diba? Pero pagdating mo doon, akala mo may relief na, makakainom ka na ng tubig, pero pagdating mo sa dulo, hindi pa pala. Diba? So torture yung nangyari doon sa marathon. Kasi uwaw na uwaw ka na eh, naasahan mo na eh. Pero sa Lord, pinoprovide sa atin niya ng libre, ng walang effort. You don't have to do anything, just approach, bibigyan ka. Amen? So, pagod ka na, tapos sa dulo nakita mo may tubig. Ganun si Lord, di ba? The moment na nag-approach tayo kay Lord, and I hope wag lang tayo pagpagod na lumalapit kay Lord, no? Pero ito yung mga common scenario, di ba? Pag bigat ka na, lapit ka kay Lord. Bakit? Kasi bibigyan ka niya ng security, bibigyan ka niya ng comfort. Amen? In any forms. Di ba? Minsan kasi you were praying for something, pero pag dumating na, hindi ito yung ine-expect mong klase ng sagot na manggagaling kay Lord, di ba? Pero sumagot si Lord, it's just that iba yung itsura ng package na dumating. Di ba? Iniisip, parang sa Lazada, di ba? In-order mo to, sa Shopee, umorder ka ng, yung boss ko kasi dati umorder daw po ng carpet. Lazada, ang ganda, excited siya, bayad siya. Yung dumating ganyan. Sa ano pala yun? Sa dollhouse pala yun. Excited pa naman siya, pinatanggal na daw niya yung carpet sa kanila. Ayan. So, dumating naman, carpet, di ba? Hindi nga lang yung na-expect niya. Pero sa Lord kasi, ang pinoprovide sa atin ng Lord, hindi minsan yung pinagpe-pray natin, pero kung ano yung kailangan natin.
Amen? Hindi niya ibibigay sa atin yung sa tingin niya ay makakasama sa atin. Ito, very classic example na sinishare sa amin ni Pastor John dati sa Makati. Di ba? Kahit gano'n niya daw kamahal si Delight or sino man dun sa mga anak niya na bata pa, at binila nila ng kotse, hindi nila ipapadrive dun sa bata. Bakit? Pero mahal nila. Ba't di mo ipadrive? Kasi baka mapahamak, di naman marunong mag-drive eh. Diba? So si Lord, ganun din. Diba? Hindi niya sa atin ibibigay yung isang bagay na makakapahamak sa atin. Diba? Ang ibibigay niya sa atin yung makakatulong para sa atin. At naibalik, na-forward ko. Sige, okay lang. So, ganun si Lord, no? Yung ipaprovide niya sa atin is yung kailangan natin. So, sa Bible, tinawag din po si David na the man after God's own heart. Di ba po? Ito po isa sa verse dyan. Sabi dyan sa Acts 13:22. Ang bilis, patapos na tayo. Ayan. So, he raised up unto them David to be their king, to whom also he gave testimony, and said, I have found David the son of Jesse, a man after my own heart, which shall fulfill all my will. So, bigyan natin ng konti pang background. Si David po ay hindi po talaga, marami siyang ginawa na hindi ka nais-nais. Di ba? Inagaw niya yung asawa ng iba. Yung best friend niya na may asawa kay Bathsheba, pinadala niya doon sa front line para mabilis mamatay. Di ba? Para lang ma-fulfill niya yung pagnanais niya na makasama si Bathsheba. Diba? So, si David, kung titingnan natin, hindi magandang example. And yet, maganda rin siyang example. Bakit? Kasi, we are like David. Diba? Nagfo-fall tayo kasi dito pa tayo sa earth eh. Pero yung Diyos natin, nagpo-provide sa atin ng alin? Ng kapatawaran. Diba? Nagpo-provide sa atin ng mga akala natin hindi natin deserve. Kagaya ng pagmamahal ng Diyos. Diba? We are being accepted. Sabi nga ni Mama Beth, we are like a family dito. Diba? Na nakikita-kita man tayo, yung iba paminsan-minsan, yung iba lagi-lagi, pero we are still a family na pinagbubuklod ng pagmamahal ng Diyos. Amen? So, mga kapatid, si David na tinawag na man after God's own heart ay para ring ikaw because of Jesus Christ. Now, because of Jesus' sacrifice that showed His trust to the Father, you are now the person after God's own heart. Do you claim? Amen? Do you believe? You are now the person after God's own heart. Hindi mo na kailangan magpa-pray pa kung kani-kanino para ipabulong kay God. Di ba? Yung pinagpe-pray mo, sabi kasi nung iba, kailangan mo mag-pray kay ganito kasi mas malapit siya sa Diyos. Di ba? Parang, Lord, ka na bahala sa akin ha. Hindi ganon, di ba? Ikaw na mismo yon. Sobrang lapit mo na sa Diyos na wala ka nang ilalapit pa. Amen? Kung ano yung posisyon natin ngayon, tayo nga po ay tinitirhan na ng Holy Spirit sa heaven naman, tayo ay nakaupo katabi ng Diyos. Amen? Wala ka nang ilalapit pa sa Diyos. Diba? Bakit? Kasi ito na yung pinakamalapit na pwede. Sobrang close mo na kay God. You are now the person after God's own heart. You are now the man, the woman after God's own heart. Amen? So, never doubt the finished work of Jesus. Amen? Pag pumasok sa isip natin yung totoo ba, o kung anong pa mang form ng mga pagdududa na dahil sa kalaban, sa sitwasyon na nararanasan natin, never doubt Jesus' finished work. Amen? And of course, never doubt your worth. Amen? Bakit? Yung work natin, hindi na lang basta kung ano tayo or kung sino yung magulang natin. Pero yung work natin ay nakabase na dun sa dugo ni Jesus Christ. Diba? Dun sa sakripisyo na ginawa niya. Amen? So you are worth... Bulol. You are now... Yung work mo ngayon, higit pa dun sa naiisip mo. Bakit? Kasi incomprehensible yung ginawa ni Jesus Christ. Imagine, God, Diyos, may likha ng lahat ng bagay, nag-anyong tao para lang maligtas tayo. Diba? So, sobrang hindi natin maiisip bakit niya ginawa yon, bakit at paano niya ginawa yon, diba? Pero isa lang ang alam natin, ginawa niya yun para sa atin.
Amen. Para sa'yo, para sa'yo, para sa'yo. Amen. Pwede mo bang tapikin yung sarili mo para sa akin? Kasi yung puso natin minsan nagdududa eh. Kaya minsan papaalalahanan natin, pinagpala ka. Diba? Mahal ako ng Diyos. Amen? Sige po, palakpakan natin si Lord. So never doubt Jesus, never doubt your worth, never doubt kung ano yung mga promises sa'yo ng Diyos. Bakit? Kasi you are now living in the age of grace. Amen ba? Huwag natin kakalimutan yan. We are in the age of grace. Wala ka na sa kung ano pang age na yan. Wala ka sa Ice Age, wala ka sa law, wala ka saan man. You are in the age of grace. Do you agree? Amen. So ano ba yung pakiramdam ng mabuhay sa panahon ng biyaya? Masarap. Ano pa? Masaya. Parang hindi naman masaya yun. Masaya. Oo. Pwede ba yung ulat yung may energy? Ayan. Ano pa? Namayapa. Ba't po namayapa? Payapa. Wag Sorry po, medyo malaya. Pasensya na. Ano pa? Walang takot. Ano pa? Malaya. Diba? At kagaya ni David, hindi natin ituturing na problema yung mga problema na yan. Hayaan natin sila. Bakit? Kasi Diyos ang bahala sa atin. Amen? Tayo ay hawak ng Diyos sa kanyang kamay at walang makakapag-alis sa atin sa kamay ng Diyos. Wala kang ibang gagawin or wala kang magagawa na makakapag-alis ng pagmamahal ng Diyos sa'yo. Amen? You are loved, you are worthy, you are dearly beloved child of the Most High. Amen? So dahil dyan, sige, let's pray ng mabilis. Let's end this service with a prayer. Father God, maraming salamat po, Panginoon, sapagkat pinaalala mo sa amin, Panginoon, yung kahalagahan ng pagtitiwala sa iyo. Lord, hayaan mo, Panginoon, na sa mga darating pa pong mga araw, Lord God, na ipagkakaloob mo sa amin na mabuhay ka sa aming mga mahal namin sa buhay. Hayaan mo, Lord God, na mapakita po namin, Panginoon, yung pagtitiwala namin sa inyo. Lord, tulungan mo po kami, Lord God, kagaya ng lagi mong ginagawa, Panginoon, na sa oras, Panginoon, na kami nagdududa, hayaan mo, Lord God, na ma-remind kami ng mga promises mo sa amin, Panginoon, na kami pinagaling mo, kami pinagpala na, Panginoon. Kami, Lord God, ay lagi mong sinasamahan, Panginoon, na kami minamahal mo, Panginoon. Lord God, kahit sa kami paminsan-minsan ay nagkakamali, Lord, tinatayo mo pa rin po kami, Panginoon. At Lord God, alam po namin, Panginoon, na kami ay headed, Panginoon, sa mas magandang mga araw pa, Lord God. For we know, Lord God, yung mga plans mo sa amin, Panginoon, na higit pa, Panginoon, sa kaya naming isipin, sa kaya namin, Lord God, na ma-imagine, Panginoon. Hayaan mo, Panginoon, na ma-meet namin itong magandang future na ito, Panginoon, kasama ng family namin, Lord God, ng mga mahal namin sa buhay, ng mga kaibigan namin, Lord God. So we're claiming, Lord God, all the good things, Lord God, that you have intended for us, Panginoon, the promotion, Panginoon, yung good health, Panginoon, yung masayang pamilya, Panginoon, yung mga kaibigan, Lord God, na magbibigay sa amin, Panginoon, ng kasiyahan, Lord God, ng katatagan, Panginoon, sa paniniwala sa iyo, Lord God. At mga bagay pa, Panginoon, na ipapadala mo sa amin, Lord God, habang kami lumalakad kasama ka, Panginoon. Lord, sa mga panalangin na ito, sa mga gustuhan namin na ito, Panginoon, hayaan mo na laging ang buhay namin, Lord God, ay laging papunta sa iyo, Panginoon. Lord, we don't desire, Panginoon, to be acknowledged. We don't desire, Panginoon, na makapag-live ng mark, Lord God. What we desire, Lord God, is for you to be known, Panginoon, sa iba pa pong mga tao. Let our life, Panginoon, be a testimony, Panginoon, kung gaano ka kabuti, Lord God. Lord God, thank you so much for letting us to be a good ambassador of your good news, Panginoon, sa mga tao, Lord God, na nakikilala namin. Hayaan mo, Panginoon, na mag-speak yung grace, Panginoon, yung Holy Spirit, Lord God, sa mga buhay namin, Lord God, upang makita at mabasa ng iba, Panginoon, kung gaano kabuti ang mabuting balita. Lord, binabalik namin sa iyo, Panginoon, ang mga pasasalamat na ito, Lord God, ng mga dakilang mga panalangin, Panginoon, na pinagkaloob mo sa amin, Lord God. Binabalik namin sa iyo ang mga papuri, pasasalamat, at dakilang pagsamba, Panginoon, sa tanging pangalan mo, aming Panginoong Yesus. At ang lahat ay magsabi ng Amen. Sige po, magandang araw po sa lahat.